Mga taon, lalong lumulutang ang kanyang galing sa pag-arte. Hindi matatawaran ang kanyang pagganap sa pelikulang Dubai, sa mga teleseryeng Ikaw ang Lahat sa Akin, maging sino ka man at It Might Be You. There is no doubt that John Lloyd Cruz has become one of the most important actors in show business today. Hi, John Lloyd. Hi, Bea. Gusto ko bigyan ng malaking compliment na you're a brilliant actor. Sinlaki mo ba yan? Hindi. Mas malaki pa sa akin. Sobra. Paano ka nag-start sa show business? Kwento mo sa amin. Na-discover ako 10 years ago sa isang mall sa may Cainta, sa Santa Lucia East Grand Mall. Manonood ako ng pelikula ni Mark Solis. Eventually, Tapos nakatrabaho yes, siya. naging kasama ko sa isang grupo. Ayun, it was 10 years ago. Nag-start ako bilang mga bit role, talent, extras. Siguro nag-guest ako rin sa star drama ni Jolina, sa Maalaala Mo Kaya. Tapos nagkaroon ng audition for Star Circle Batch 5. Medyo matagal-tagal yan. Anong year yan? It was in 1997. Ayun, kami yung batch na pinakamadaming members. Pero pinangarap mo ba talaga maging artista? Hindi. Ang pinakahuli na tatandaan kong dream ko was to be a pilot. Pero bago yon, ginusto ko rin maging scientist and soldier. At what point in your showbiz career, nung mo na-realize na mahal mo na yung trabaho mo? Nung dumating ka sa buhay ko. Wow! I knew it, Lloydie. I knew it. This is such a revelation. Una kasi ang tingin ko sa kanya, parang trabaho lang. Meron ka lang trabaho kasi at that time yung family ko was financially challenged, no. So initially I wanted to help, yun lang. Trabaho ka, gusto mong tumulong sa finances ng family. Hanggang sa tumagal na, naalala ko sa tabing ilog ko talaga minahal yung pagiging artista. And you won an award for portraying Rubik, right? Yes. Yes, I actually did. Wow! Yun yung first award ko, Best Actor sa Star Awards for TV. Pero meron ka ba naging parang mentor or showbiz idol, kumbaga? Well, I grew up na tinitingala yung talent nila Boy De Leon, nila Pen Medina, kasi nakatrabaho ko rin sa tabing ilog. Yung isang malapit na kaibigan ko, si Ronnie Lazaro. Mga trabaho nila Johnny Delgado. So yun yung parang, dun talaga ako sa kanila na-amaze, kasabay nung maturity nung pag-arte. Nabanggit mo yung kanina yung tabing ilog. How was it working with your girlfriend, Kay Abad? Let's talk about Kay. Hindi mo nakakailang yan? Hindi mo nakakailang yun? Bata pa naman ako noon. Kaya nga, you were how old? Kulit days pa yan, di ba? Nasubaybayan nila ako eh. Sagutin mo yung question ko. Hindi tayo pwede mag-iba, okay? Hindi. How was it working with your girlfriend? Siyempre, pag bata kayo, medyo limitado eh. Na-surprise mo na ba siya sa set? Ha? Habang anniversary. Di ba 5 years yung nag-run? I'm enjoying this. Kakailang, pero kasabay nung ilang, siyempre masaya ka dahil yung inspirasyon mo kasama mo sa trabaho. Nandun sa set, nasa isang set kayo. So, madalas magkasama kayo. So, at that time kasi bata ka pa eh. Ang relationship sa'yo parang ano lang eh. Parang na siyang companionship. Yung nandyan kayo for each other and gano'n lang, yung hindi pa malalim. Pero syempre, the love was there. Yeah. Nandun yun, totoo yun. Para nasa-sense ko sa'yo, Lloyd, yung tabing ilog talaga yung napakalaking naging impluensya dun sa pagkatao mo right now. Sino yung pinaka naging close mo sa tabing ilog cast? Alam mo, yung tabing ilog, hindi ko siya makakalimutan in a sense na totoo yung barkada. Totoo yung grupo. Minsan ka lang makakita ng gano'n sa showbiz. Lahat naman kami talaga close sa isa't isa. I remember Paolo, pag may problema siya, pupunta kami sa kotse niya at mag-iiyakan kami. Ganon kami ka-bonded. Tapos si Jody na until now, we're still in touch and talagang yung friendship palalim ng palalim. Si Baron has always been the same.
Ah, sino pa ba? Si Patrick, ganun na ganun siya. Ang talagang hindi nawawala yung kahit na lumipas na yung ilang taon, pag nagkita-kita kayo, parang ganun pa rin. Parang yun pa rin yung pakiramdam kung paano yung pakiramdam nung ginagawa niyo yung tabing ilog. Wow. Yun nga lang, ngayon, mas matanda na kayo. Yes, ang ganda talaga ng samahanan niyo. Pero Oo. pero noon, 'di ba? Yun nga, parang nagdumaan ka dun sa parang teeny bopper na na mga roles, ganyan. Paano naging mahirap ba sa na tumawid from pagiging teeny bopper to become a more serious actor? Alam mo, pare, minsan naisip ko, pwede naman kaming dalaw lang ni Mama. Wala na yan, asungot na Paul na yan. Hindi naman kasi ako nag-try. Alam ko kung ano yung kaya kong gawin. Alam ko yung hindi ko kayang gawin at hindi ko dapat gawin. Kumbaga, para sa akin, parang free-flowing lang yung lahat. Sumasabay lang ako kung saan ako dinadala. Siyempre kasabay niyang pagiging serious actor mo, ika nga. Yung pagbibigay sa'yo ng napakagandang soap natin, kay tagal kang hinintay. Detective Reyes, si Attorney Orbito to. How was it? Anong first reaction mo na nabigay sa'yo yung role? Kasi ikaw yun yung first soap mo na Lead ikaw yung role. bida. Oo. Tsaka si Tita LT. Natatandaan ko, ginagawa ko pa nun yung Sa Puso Ko'y Ingatan Ka. Kasama ko si Judy Ann Santos tsaka si Piolo Pascual. At that time, syempre, napaka-overwhelming. Pero sa lahat ng aspeto, yung kaba, yung nervyos, yung tuwa, yung duda sa sarili, baka hindi ko magawa ito or hindi ko mapanindigan. Kasi syempre, para bigyan ka ng sarili mong teleserye, mataas ang expectation sa'yo. Di ba? Pero kagaya nga, babalik ako rin sa sinasabi ko kanina, parang it goes without trying. Yung sige, sabay ka lang, sunod ka lang. Yes. Kung hindi mo maibigay, parang give yourself a pat on the back na okay lang yan. Parang ang pag-arte naman kasi parang it's a learning process eh. Hindi naman yan tumitigil, hindi naman yan nahihinto. It's a journey. Oo, so napaka-challenging kasi syempre kasama dati natin si Tita LT na talaga namang sobra, amazing talent. Wala kang masasabi. Naalala ko dati, hirap na hirap tayo. Well, ako. No? Tayo. Believe Well, ako, me. hirap na hirap ako doon kasi lawyer ako. Mahirap yung experience na yun. Pero, pagkatapos naman, Worth sobra, napaka-fulfilling kasi pagkatapos nun, sunod-sunod na yung magagandang project para sa atin. We will try to trace what made our screen partnership a phenomenal success when Persona returns. Na-realize mo, nakbit pala ako. So, lagi mo na akong kinakausap. Tapos, panay na yung pagiging, ay, Leonard, hi. Andiyan ka na pala. Alam mo, maraming nanonood sa atin at hindi ka kailangan mag-live. So, 10 years from now, ganito pa rin kaya tayo. 10, 11, 12, 13, 14, forever and ever! Promise? Promise. Nabanggit mo yung love team natin. Noong una mo nalaman na meron ka magiging parang, hindi naman kasi pinlano yung love team natin, hindi pa. Noong una mo nalaman na meron ka makaka-partner na you think sobrang bata sa'yo, what was your reaction? Sobra ka naman. Hindi naman ako ganun katanda. You were 19, but you were acting like parang mga 25 ka na. And I was like, ilang taon? 14, 15? Tapos, diba, parang sobrang teeny bopper lang ako. What was your reaction? Sino ba itong batang to na malusog? Hindi pa ako malasag noon, payat pa ako noon. Hindi, syempre, saan ba ako galing? Galing ako sa kay Abad. Yes, kaya ba? Oo. Tabing Layo ilog. pala, no? From Morena to Tisay. Just answer my question. Hindi, hindi lang ako sigurado at that time kung ready ako for another pairing o team up. Kasi parang wala naman akong ginagawa nun kundi Tabing Ilog and hindi naman kami gumagawa ng pelikula noon. Kumbaga yung trabaho namin as a team up, dun lang sa Tabing Ilog. Tinanggap naman kita eh. Tinanggap naman kita bilang ka-love team. Yun nga lang, medyo natagalan yung... Yes, I remember, Oo. hindi pa tayo friends talaga for like 2 years. Pero naisip mo ba na aabot sa ganito yung love team natin? Na ang dami natin nagawang pelikula, ang dami